after niyang subukang i-rewrite daw ang Biblia. Alam naman natin mga tol, nangyari sa China yun na parang pinapalitan nila yung ibang talatang nakasulat doon sa Bible, no? At sabihing mamamatay tao daw si Jesus. Oh, sinabi niya yun? No, hindi natin to pinatototohanan o pinasisinungalingan, pero if ever man na sinabi niya yun, matindi, no? At ito ang nangyari, no? Yun ang title mga tol, ha? Panonoorin natin to mula kay Sa Iyong Araw about dito sa nangyayari na gaganap ngayon sa bansang China. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ang Partido Komunista ng China ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng isang proyektong 10 taon upang baguhin ang Biblia na ipatutupad sa mga Kristiyanong Tsino. Isa sa mga pagbabago sa bagong Biblia ay ang pagpapalit sa ating Panginoong Hesus bilang isang mamamatay tao. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa mga hindi nakakaalam mga tol, no, lahat ng religion na naniniwala sa Panginoong Hesus, no, lahat ng religion na naniniwala sa tunay na Diyos, mga kapatid, sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesus na kanyang sinugo, ay gumagamit ng same Bible. Iba-iba ang translation, iba-iba kasi iba-iba ang pinakamalapit doon sa pinakamalapit doon sa original eh. Iba-iba ang translation na ginagamit. Pero iisa lang ang ginagamit na Bible. Baka kasi merong mga hindi nakakaalam dito, akala nila iba ang Bible ng Sabadista, iba ang Bible ng Catholic, iba ang Bible ng INC, iba ang Bible ng dating daan, di ba? Iisang Bible lang yung ginagamit niyan mga tol. Di ba? Lumang tipan at bagong tipan. So, affected lahat ng relihiyong Kristiyano rito. Iba man ng sekta, iba-iba man ng religion nila, pero kung dito sa bansang China mga kapatid ay may pinapalitan silang mga talata ng Bible at yun ang pahihintulutan nilang gamitin lang. Ibig sabihin, ipagbabawal nilang gamitin yung ibang mga salin pa ng Bible. Ito lang ang pwede nyong gamitin. Kung hindi, umalis kayo ng bansang to, isasarado natin ng simbahan o ang kapilya ninyo, ang sambahan ninyo. Affected ang maraming relihiyon mga kapatid sa bansang to kapag nangyari yun, no? So tuloy natin. Isang mamamatay tao. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang nakagigimbal na katotohanan ang nangyayari ngayon sa bansang China kung saan si President Xi Jinping ay sinusubukan nila na baguhin ang Biblia sa loob ng 10 taon. Ang mga Kristiyanong Tsino ay unang nakatanggap ng mga kopya ng Biblia sa kabila ng mga ulat na umaabot sa 130 milyon na mga Kristiyanong Tsino. Ang patuloy na lumalago sa mga simbahang nakatago sa ilalim ng China. Tinatawag itong mga underground churches. Sa ngayon, mas marami ng mga Kristiyano sa China kaysa sa mga miyembro ng Partido Komunista. Ang pag-uusig ng gobyernong Tsino sa mga Kristiyano ay nagdulot pa ng higit pang paglago ng simbahan, kung kaya't napagpasya ng Partido Komunista na isantabi na rin ang Biblia mismo. Itinuturing itong isang update na may mahalagang mga sosyalismo at binubura ang mga bahagi na hindi tugma sa mga paniniwala ng komunista. Ang mga Tsino ay hindi na kontento sa lahat ng mga pagsusumikap na piliting itanggi ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya, kahit itinaas nila ito sa isang mas mataas na antas. Sinusubukan nilang baguhin ang mga kasulatan upang magdulot ng kaguluhan at kalituhan na nagiging sanhi ng pag-urong sa mga nagnanais maging Kristiyano. Sa isang halimbawa, mula sa isang aklat sa mas mataas na paaralan, ang rebisyon ng Komunista Party ng Kabanata 8 ng 1 ukol sa babae na nahuling nakikiapid ay nagsabi ang ating Panginoon Hesus daw sa galit na karamihan nagnanais na batuhin ang isang babae na nagkasala. Ika pa raw niya dito, siya na walang sala sa inyo, siya ang manguna ng pagbabato sa kanya. Nang marinig nila ang mga salitang ito, sila ay huminto sa kanilang ginagawa. Ngunit lumabas ang lahat at itinulak ng ating Panginoong Hesus daw ang babae at sinabi, "Ako rin ay may kasalanan." Nakita natin ang pag-escalate ng sitwasyon. Ipinagbabawal na ang mga Biblia para sa mga bata at tinanggal ang mga ito mula sa lahat ng mga tindahan na aplikasyon. Ang mga pulong ng mga Kristiyanong bata sa China ay pilit na pinapirmahan ng isang formularyo na nag-aabiso
ng pag-aalis nila sa kanilang pananampalataya sa harap ng publiko. At napakatindi sapagkat totoo mga kaibigan na ito ang ginagawa nila sa Biblia ngayon. Ito rin ang main reason mga kapatid, no, kung bakit mas pipiliin ko ng suportahan na lang o mas pipiliin ko na lang na kumampi na lang sa US, no, kaysa kumampi rito. 'Di ba? Kasi kapag ito na naig sa buong mundo, ano pa kayang kabalbalan ng pwede nilang ipatupad, 'di ba? Ano pa kaya ang pwede nilang gustong ipasunod sa lahat ng mga tao? Imagine mo 'yon, mga tol. 'Di ba? Baka 'yun na yung panahon na sa sobrang magiging masama ang mundo, baka isugo na talaga ng Panginoong Diyos ang Panginoong Jesus, tapusin na natin, 'di ba? Upang ma-brainwash ang mga tao na hindi pa nakakaalam ng Biblia. Ang issue para sa Partido Komunista ng China ay control. Ito ay palaging tungkol sa control. Nakikita nila ang ebanghelyo, ang mensahe ng Kristyanismo bilang isang bagay na maaaring umagaw sa control mula sa Partido Komunista. Kahit ang bagong pagsasalin ng Biblia na may mga halagang sosyalista ay isa lamang hakbang ng Partido Komunista ng China sa pagkontrol sa simbahan at sa paggamit ng Kristyanismo bilang paraan ng pagkontrol sa mga tao at pagtulong sa mga layunin ng partido. Ngunit isa sa mga pastor sa China ay sinabi, ang mga namumuno ay pumili ng isang kaaway na hindi kailanman maaari makulong. Tama. Sila ay tinakda ng matalo. Oo mga kaibigan, nagdeklara ng pagbabaka ang China laban mismo sa ating Panginoong Diyos. At ito nga ang nangyari. Pagkatapos nilang palabasin na ang ating Panginoong Jesus ay makasalanan at siya ay mamamatay tao, nagkaroon ng matinding baha sa China, hindi lang isang beses, kundi 2 beses, na napakaraming mga tao ang namatay. Doon nga sa napanood natin sa video ni PMC, since 2020 pa daw di ba? Pati yung mga disyerto, pero yung desert na yun binabaha pa. Imagine mo, mapapaisip ka, no? Oo nga, ayan, gumawa kayo ng kaaway nyong kahit balibalik ta rin ninyo mundo, hindi kayo mananalo at hindi papayagan ng talagang kataas-daasan na maghari kayo sa buong mundo. At puminsala ng milyong-milyong mga estruktura sa bansang China. Nagpapahiwatig lamang na ang kanilang kinakalaban ay hindi isang ordinaryong tao, kundi siya ang totoong Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay. Romans 8 verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Wala. Napakagandang talata. Tunay mga kaibigan na ang ating Panginoong Diyos lamang ang ating tunay na kakampi. Siya ang ating panigan sapagkat walang mga kaaway ang magtatagumpay laban sa iyo kung tayo ay panig sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Imagine na lang ninyo mga tol yung nakasulat sa Bible kung paano ang Israelita ay natalo nila yung isang lugar na ibinigay sa kanila ng Panginoong Diyos, di ba? Napag-uho nila mga kapatid. Kahit na sobrang lakas nun, natalo nila. Ganun naman talaga mga tol, di ba? Si David nga laban kay Goliath, imagine mo yun. Isang munting paslit o isang munting bata, 'di ba? Hindi naman as in munti, bata, pero isang bata laban sa talagang veterano na sa digmaan, 'di ba? Talagang kapag ang Panginoong Diyos ang pumanig sa iyo, kaya ang Pilipinas mga tol, ang Pilipinas, bayang sinilangan nating lahat, 'di ba? Hindi yan magagapi ng bansang China mga tol. Hindi yan magagapi, no? Ibabagsak sila ng Panginoong Diyos kung talagang mang-aapi sila, no? Kung talagang, kasi pag imagine mo kung etong bansang to, 'di ba, ay manaig sa buong mundo, baka buong mundo palitan nila yung Bible, 'di ba? Imagine mo 'yon. Kaya alam mo, no, hindi ka dapat matakot na etong malaki to, malakas to. Wala, hindi mananalo yan mga tol. So anong masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Comment ka sa baba mga kapatid. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.